Dito sa video ito, talakayin natin yung list na inilabas ni Sir Winston Casio ng TAOC doon sa kanyang radio program doon sa kanyang Facebook page na nilalabas po doon. Naglabas po siya ng 24 na mga lending companies kasama ang online lending platform na na-revoke at yung mga ibang dahilan kung bakit sila na-revoke. Okay? Papakita natin dito sa video ito. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook at ang YouTube. Kung nagustuhan niyo ang video ito, malaking tulong po ang pag-like, pag-share at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako OLA promoter, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo sa mga OLA, hindi po ito sponsored at hindi po ako OLA agent. Okay? Ako po, ina-applyan ko po by my personal usage po yung mga OLA na nire-review ko at sinusubukan ko para may ma-share ako sa inyo na real shared experience at kung ano yung maaari maging expectations ninyo, kung ano ba yung mga naranasan ko na i-share ko sa inyo. Okay? Para maliwanag. Kasi baka sabihin na iba nang ihikayat ako na kayo ay mangutang dito at nagpo-promote daw ako ng OLA. Okay, lilinawin ko lang po, hindi po. So, simulan natin talakayin kung ano ba yung 24 na online lending platform o yung kanilang mga online loan apps at yung company. So, dito po, sa unang list ay ang Unipeso Lending Company Incorporation. O, yung kanyang online lending platform is Cash Lending, Handy Loan, at Fine Cash. Pangalawa po, Super Cash Lending Corporation, Super Cash at Cash Porter. Pasensya na kung medyo malabo i-zoom nyo na lang po yung nasa list na papakita ko dito sa ating screen. Medyo mahina po kasi yung pagkakakuha ko noon, late po kasi screen eh. Okay, then, number 3 is the Mula Lending. Dr. Cash at ang Mula, yung lending app niya. Then, number 4, si King ABC Lending Corporation, Pondo Loan, Strat Loan, Green Loan, Loan Club. Then number 5, si RoboCash Finance, si RoboCash. Number 6, Finamix Lending Corporation o si Pondo Peso. Number 7, Pamilihan Credit Corporation, Pamilihan Credit Corporation. Number 8, Cash Trees Lending Corporation, Happy Lane, Credit Cash at Cashmore. Number 9, Flying Bird Lending Corporation. Yo Peso, More Peso at Rapid Peso. Number 10, Suncash Lending Investor Corporation, Suncash. Number 11, Papalus Lending Corporation, Lac Loan, New Cash, Peso Cow, Peso Pop. U Peso PH Lending Corporation, U Peso, Pera for You, Pera Lending at Loan Moto. Number 13, Surety Cash Lending Investor Corp, Surety Cash. Number 14, excuse me, Hyphen Lending Corporation, Peso Wallet at Credit Cash. Number 15, Digido Finance Corporation. Under po niyan yung mga Una Pay, Una Cash, at tayo mismong yung Digido. Okay? Rebook po yan. Convenience Cash Lending Corporation, Sada Cash at Bloom Cash. Number 17, Easy Plus Lending Corporation, Core Cash. Excuse me, medyo makatilala muna ako mga kadyali, pasensya na kayo. Number 18, Airfish Lending, Hiram. Tama ba yung pagkakabasa ko? Medyo malabo eh. 19, Cashmart Asia Lending Corporation, Cashmart PH website. 20, Cashbee Lending Services, Cashbee.ph. 21, Lucky Shell Fintech Lending Corporation, Lucky Peso, My Pera at Mi Peso. 22, Ucash Finance Corporation, Peso Plus. Number 23, Whale Tail Lending Services, Pedicash. Number 24, Just My Lending Corporation, Just My Lending Corporation. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung lending company niya. Si Fresh Loan po, okay? So yun, si Fresh Loan, yung kung di ako nagkakamali, Fresh Loan pala, hindi pala Fly Cash. Iba pala yung Fly Cash, kung I remember it correctly. Basta yun, nasa F kasi simula nun, either Fresh Loan o Fly Cash, basta yun na yun. Okay? Yun, hindi ko nasilip kanina yun. Pero yun naalala ko. Then, mga ka-Johnny, yung iba rito ay may mga pending appeal. Kumbaga, uma-appeala po sila yung sa kanilang revocation order, yung sa kanilang lisensya, na mabawi nila yan. Okay? Para maintindihan nyo lang, uma-appeala po sila. Pero dahil wala pa pong final decision ng SEC, mananatili silang revoke ang lisensya. Tulad ni U Peso,
meron siyang pending appeal, kung titignan nyo to, okay? Yung dilaw-dilaw dyan, di ba? Yan, sila UPeso, si Surety Cash, si Hyphen Lending, si Digido, ma-appeal rin yan. Si Convenience Cash, pending appeal din po siya. Yung Cashmart Asia, pending. Tong si Cashby, pending din po siya. Si MyPera, pending din po yan. Peso Plus, pending din po siya. Basta may mga dilaw, lahat po yan nakapending. Okay? And then, iba-iba rin kasi yung mga dahilan kung bakit sila na-revoke. Meron kasi dyan mga hindi nag-comply ng kanilang mga third-party services, failure to submit report their requirements, mga business permit, operating branches without license, reportorial requirements, mesensya mo, minimum ko sa labat. Yung SEC MC19 o yung, hindi ko alam kung ano, kung baka interest rate or implement ang rules and regulations. Tapos yung Truth in Lending Act violation. Tsaka siguro may kasama na rin dito na yung mga unfair debt collection practices na kung saan pinakamarami ang complaint sa mga OLA na madalas nagiging dahilan kung bakit sila nare-revoke. Okay? But dyan mga yan, tandaan nyo, if you see them in the Play Store at nag-ooperate, ngayon ha, kasi nga yung mga yan, si Surety kasi, if I remember it correctly, February na-revoke. Si Digido nung May. Si UPeso, hindi ako sure kung kailan siya na-revoke. Hindi ko pa na siya nasili. Pero either this, nakalagay naman, revoke siya ngayon. Sabi ko is, they are the ones who doing the illegalities. Okay? Tandaan nyo, sila yung gumagawa ng mali. Ngayon, kung kayo nakapag-loan dito ngayon at nagkakaroon kayo ng problema sa kanila, hinaharas kayo, I will just advise na ibalik nyo na lang po kung magkano yung nakuha. Ngayon, tatanungin nyo sa akin, saan namin babayaran? Na-install na namin. Madali lang po yan. Hanapin nyo po yan sa mga ibang app store like the Vivo App Store, dito sa aking iTel, yung Palm Store. Download naman sila doon. Doon kayo, may mga reference number, tapos ilagay nyo yung inyong mga info. Pero nasa inyo pa rin naman yan, mga kadyani. Kung it's up to your decision kung babayaran nyo sila o hindi. Pero para sa akin nga, is may nakuha naman kayong pera. Kung magkano yung nakuha nyo, ibalik nyo na lang. Para hindi tayo nagmumukhang mga OLA farmer o yung mga scammer na OLA farmer. Excuse me. Kasi nga, lumalaganap din yung mga OLA farmer na porket alam nilang rebook o walang lisensya na mag-operate, inuutangan ng inuutangan at hindi binabayaran. Paalala ko lang po sa inyo, sila yung mali. Okay ha? Kasi wala silang lisensya mag-operate at magpautang. Pero dahil nga ngayon nalalaman na natin na kung ano yung mga rebook, pwede nyo nang ibalik siguro. Yun din naman sinabi ng attorney ng SEC nung minsan narinig ko doon sa isang interview sa kanya na kung may nakuha naman pera, ibalik na lang kahit yung kapital. Kung alam nyo kung huli nyo nang nalaman na na-rebook or something na nagkaroon ng cease and desist order, yung mga OLA, no, yun ang po may advice ko sa inyo. But it is up to your decision, ulitin ko. Pero tandaan nyo, general rule, utang ay utang, tandaan nyo, yun lang po masasabi ko at may advice. Sana nakatulong na nagkaroon kayo ng ideya kung ano yung mga OLA na na-rebook ngayon. Okay, yung iba dyan medyo matagal na, at yung iba dyan, medyo bagong rebook lang, okay? So, sana nakatulong video ito muli. Maglalambing ako sa inyo. Napakipalo po ang aking Facebook at YouTube. Marami pong salamat sa uulitin.